Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ for the forgiveness of sins and for the blessings and for the tribulations and pains that we had to go through to become like Jesus, no? So, lahat ng mga circumstances or experiences makakatulong sa atin to be like Jesus. So, dito sa mundo, tinuturuan tayo ni Almighty Father. We have to pass through the fire. Just like what Jesus did. Pero tayo deserve naman natin, di ba? Yung mga pains and heartaches that we experienced. Pero si Jesus, he didn't deserve it. Kasi hindi siya nagkasala kahit minsan. Pero inako niya yung kasalanan natin. Siya lahat yung nag-bear ng sobrang pain, excruciating pain for us para ma-save tayo. Kaya lagi nating papasalamatan si Jesus Christ at si Almighty Father, yung kanyang pagmamahal sa atin. Overflowing. Love ni Almighty Father sa atin is overflowing. Pati si Jesus, ipinadala niya dito sa mundo para sa atin. Walang hinold back si Almighty Father para sa atin. Lahat ibinigay ng tatay natin para sa atin. At yun ay dahil sa mahal niya tayo. Gusto niya tayong makasama. So darating ang time na makakasama natin siya kung tayo ay maging faithful sa Kanya. Susundin natin yung pinag-utos sa atin ng tatay natin. Alam natin kung anong pinag-utos sa atin ng tatay natin, di ba? Alam ba natin yung pinag-utos sa atin ng tatay natin? Nakikita natin ang mga pinag-utos sa atin ng tatay natin dito sa Bible. Kaya magbabasa tayo lagi ng Bible. Baka sabihin nyo, hindi, dapat leader namin ang susundin namin. Yung leader, yung religious organization namin ang susundin namin. Kung yung religious organization ninyo hindi nakabase sa Bible ang itinuturo, maliligaw kayo. Ako hindi ako nagtuturo sa inyo, binabasa ko kayo ng Bible. Ngayon kung gusto niyo magbasa ng Bible, mas mabuti. Kahit hindi kayo manood sa akin dito, mas mabuti yun dahil magbabasa tayo ng Bible. Matutuwa si Almighty Father na. Kaya kung sasabihin niyo, hindi, loyal ako sa aking religion. Loyal ako sa leader ko. Pero kung paano ko yung leader mo, yung nakagawian mo, hindi pala yun ang nasa Bible. Ano ang gagawin mo? Dapat ang loyalty natin, ang pagmamahal natin, na kay Almighty Father, na kay Jesus. Wala sa leader. Wala sa religious organization. Na kay Jesus, kay Almighty Father. Makakapunta lang tayo in heaven to receive our inheritance kung si Jesus ang nasa puso natin, na-acknowledge natin siya, na siya ang ating Savior and Redeemer. Wala na tayong ibang tatawagin pa. Ngayon kung may iba kang tinatawag na pangalan, dahil yan turo ng religion mo sa'yo, kung may iba kang tinatawag, no? Madami ka bang tinatawag ng pangalan? Wala ka ng ibang tatawag ng pangalan. Dahil kung nagbabasa ka ng Bible, makikita mo dito sa Bible, ang buong Bible, si Almighty Father, at saka si Jesus Christ.
Yung mga tao dito na binabanggit na mga pangalan sa Bible, gaya ni Luke, Peter, servant din sila, no? Servant din sila, gaya ni Isaiah, Ezekiel, mga servant sila. Kaya hindi rin sila dapat i-worship. Yung mga angels, hindi rin natin i-worship yun. Dahil servant din sila. Di ba nabasa natin, don't worship me, I'm also a servant like you. Sa Book of Revelation. Di ba nabasa natin? Natatandaan niyo ba? Nasa Book of Revelation yan. Sabi nung, you worship kasi ni John the Beloved, yung angel. Sabi ng angel, don't worship me, I am also a servant like you. Gusto niyo ba makita sa Book of Revelation? Nabasa na natin yan, di ba? Kasi si John the Beloved, he was about to worship the angel. Ang sabi ng angel sa kanya, sa Revelation chapter 22 verse 9, but he said to me, don't do that. I am a fellow servant with you and with your fellow prophets and with all who keep the words of this scroll. Worship God. Okay, so yung mga prophets, mga apostles, hindi natin i-worship yun. Worship God. Sino ang God? Si Almighty Father, si Jesus Christ. Malinaw na malinaw, di ba? Angel nagsabi nun. At saka itong si Paul, sa Acts chapter 14 verse 15. Friends, why are you doing this? We too are only human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God who made the heavens and the earth and sea and everything in them. Acts chapter 14 verse 15. Ito si Barnabas tsaka si Paul. Okay, so yung mga nag-worship dyan kay Paul, sinasamba niyo ba si Paul? Pag dinadasalan nyo, ibig sabihin sinasamba nyo. So ba't nyo dadasalan? No? Okay guys, sabi ni Paul, yun, men, why are you doing this? We too are only men, human like you. We're bringing you good news that you should turn from these worthless things to the living God. Turn from these worthless things. Ano ba yung worthless things? Idols ang binabanggit dito. Kasi gusto nga lang sambahin si Paul at saka si Barnabas. No? Ang dapat na sambahin, worship the living God who made heaven and earth. Ngayon, kung ang religion mo or denomination mo, may iba pa kayong tinatawag na pangalan, maliban sa pangalan ni Jesus Christ, maliban sa pangalan ni Almighty Father. Si Paul na nagsabi, yung angel na nagsabi, huwag sasambahin, no? Kasi pag ginawa ng mga tao yon, that's idolatry. So, last time, binasa natin was Ezekiel chapter 17 and 18. Recap natin, 17 and 18. Babasahan ko yung Bible, hindi ako nagtuturo Hindi ako marunong magturo. Hindi ako teacher. Hindi ako motivational speaker, binabasa ko yung Bible. Hindi ako pwede maging teacher, stricto ako pag teacher ako.
maikli ang pasensya ko. So, dito sa Ezekiel chapter 17, yung binabanggit na great eagle dito, dalawa. Yung unang great eagle was yung Babylon. The second great eagle, yung Egypt. So, parable na binigay ni Almighty Father kay Ezekiel, nabanggitin sa mga tao na ang Babylon nagsisimbolize ng great eagle siya na madaming dahon ba yun? Pakpak, hindi. Madaming feathers, saka makulay. So naging blessing, no? Sa mga tao, yung Babylon, parable to, hindi to yung Babylon ngayon or yung Babylon na makasalanan, okay? So, positive dito yung Babylon na nagbibigay ng blessings, dun naging fruitful, dun naging nag-thrive ang mga tao. Pero, nang dumating ang isang great eagle, iniwan nila yung unang nag-alaga sa kanila. So, ito ay betrayal, no? Parable ni Almighty Father na nagpapatungkol sa pagbe-betray or treason, pagiging rebellious. Iniwan nila yung unang nagbigay sa kanilang blessing, yung Babylon, pero sa totoo, no, since parable to, ang unang nagbigay ng blessing sa atin ay si Almighty Father, pero iniwan natin si Almighty Father dahil sa kasalanan natin, naging rebellious tayo, mas gusto nating gumawa ng kasalanan. Sinira natin ang covenant, yung kasunduan. Pero, magkakaroon ng isang covenant uli, at yun ay si Jesus Christ. Dito sa Ezekiel chapter 17 verse 22 up to 24, yung kingdom ni Jesus Christ. Ito, I will take also one of the highest branches of the high cedar and set it out. I will crop off from the topmost of its young twigs a tender one and will plant it on a high and prominent mountain. Ito yung kingdom ni Jesus Christ. On the mountain height of Israel, I'll plant it, and it will bring forth rows and bear fruit and be a majestic cedar. Under it will dwell birds of every sort. In the shadow of its branches they will dwell. And all the trees of the field shall know that I, the Lord, have brought down the high tree and exalted the low tree. So, ibinababa ni Almighty Father ang mga taong palalo or prideful or proud people. At itinataas niya yung mga nagpapakumbaba sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Yung mga green tree, pinapadry ni Almighty Father yon. Yung mga mayayabang, nagiging dry sila. Tapos, yung mga dry tree naman ay nagpo-flourish dahil yun kay Almighty Father. Kaya ang gusto ni Almighty Father ay lagi tayong susunod sa Kanya, maging yung kautusan ni Almighty Father, susundin natin. No? Para lagi tayong nag-thrive or flourish. At syempre, hindi dapat magbago yung ugali natin. Dapat maging submissive tayo sa ating tatay. Dahil siya ang gumawa sa atin. Tapos dito naman sa Ezekiel chapter 18, yung proverb na the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on the edge. So, yung kasalanan ng tatay, hindi yun makukuha ng anak. Yung kaparusahan na may ipapataw sa tatay, hindi yun makukuha ng anak na kaparusahan din. Okay? So, kaya isa-isa tayo, hindi tayo by group, hindi tayo by family. Or example, yung family mo, huwag kang sasali sa pagiging Christian. Yung mga ganun, di ba?
Huwag ka magiging Christian. Sino pipiliin mo, si Almighty Father ba o yung family mo? So minsan nagiging hindrance yung family mo. Ginagamit ni Satan yung family mo. Ngayon, sino ka susunod? May mga ganang pangyayari na nakakalungkot, no? Pero syempre, irerespeto mo yung magulang mo, yung mga tao, pero susundin natin si Almighty Father. At kung makita ng pamilya mo na nagbago ka, nag-iba ka, naging mas maayos ka compared sa dati, mahihikayat mo yung family mo to worship the true God also. Sabi ni Almighty Father, lahat ng souls Kanya, dahil lahat tayo ay galing sa Kanya, lahat tayo created by God. Ngayon, kung hindi tayo susunod sa Kanya, yung soul natin mapupunta sa Hades. The soul who sins shall die. Mamamatay. Yun ang second death. Hades. So binanggit dito ni Almighty Father yung mga iwasan na kasalanan, no? At susundin natin ang kagustuhan ng tatay natin. Ngayon, pag may isang tao na makasalanan siya at nagbago siya ng binago ni Almighty Father yung heart niya, pinatawad siya sa kasalanan niya, dati siyang serial killer kunyari, or magnanakaw, rapist, patatawarin siya ni Almighty Father kung hihingi siya ng tawad kay Almighty Father. Pero syempre, dito sa mundo, kailangan niyang pagdusahan yung mga bagay na nagawa niya. Example, kailangan niyang makulong, no? Kailangan niyang pagdusahan yun. Pero kung makukulong man siya, magiging malaya naman siya. Dating ang panahon, magiging malaya siya. Paano magiging malaya pag kasama natin si Jesus Christ? Kasi baka minsan magkaroon siya ng reclusion perpetua, no? Hindi na siya makalabas ng kulungan. Or wala namang death penalty dito sa bansa natin, sa ibang bansa meron. So may mga tao na nagkasala at napatawan ng death penalty. Kung ang tao na yon ay humingi ng tawad kay Almighty Father bago siya ma-lethal injection, kasama siya ni Almighty Father. Tinatanggap ni Almighty Father ang mga makasalanan dahil si Jesus Christ bumaba rito sa lupa para sa mga taong makakasalanan. Tayo yon, para i-save tayo. Dahil lahat ng soul, sabi ni Almighty Father, Kanya. At kung hindi nakahingi ng tawad ang isang wicked man, syempre sa eternal damnation ang punta niya, or sa Hades. Ngayon, pag may isang tao naman na righteous siya, tama lahat ng kanyang ginagawa, pero there came a point in his life na he turned away from God. Hindi siya nagpatuloy bilang isang faithful follower of Christ. Mapupunta siya sa eternal damnation dahil yung mga mabubuti niyang ginawa, mababaliwala lahat yun. May erase lahat yun, mabubuti niyang ginawa. Yung wicked man, may erase lahat yung kanyang kasalanan pag lumapit siya kay Almighty Father. Pero pag ang righteous man nagkasala, hindi siya lumapit kay Almighty Father, pinindigan niya yung kasalanan niya, may erase yung lahat ng kanyang mga kabutihan na nagawa. Kakalimutan ni Almighty Father yun. Kaya nga, di ba sa Bible, the first becomes the last and the last becomes the first.
Sa Matthew chapter 20, verse 16. So the last shall be first, and the first last. For many be called, but few chosen. King James Version. O, sa ibang version ha. Sa NIV. So the last will be first, and the first will be last. Ito yung ibig sabihin ni Jesus Christ, no? Na dapat bilang isang faithful followers of Christ, patuloy tayo sa pagtiwala kay Almighty Father dahil kung hihinto tayo, iiwanan natin yung tatay natin, eternal damnation ang kapupuntahan ng kaluluwa natin, no? So nakikita ninyo, from Ezekiel, Old Testament, nagbabanggit tayo ng galing sa New Testament kasi nagko-corroborate sila. Ha? So ang Bible ay buo, hindi siya isa, kaya lang nagkaroon ng Old Testament. Ulitin ko, Old Covenant. Yung Old Covenant ay wala pa si Jesus sa Old Covenant. Pero sa New Covenant, si Jesus, yung New Testament. No? Bagong kasunduan na si Jesus ang makakapag-save sa atin. Dahil sa Old Covenant, sa Old Testament, ang makakapag-save ay yung tithes mo, makakapag-save yung pag-offer mo ng mga animals, ng blood ng animals. Pero sa New Testament, ang makakaligtas sa atin ay yung magtitiwala kay Jesus Christ. Sa Old Testament, high priest, no? Wala pa si Jesus. Ngayon sa New Testament, ang high priest si Jesus. Okay? Kaya pareho, no? At binabanggit na rin sa Old Testament si Jesus Christ. So sabi dito ni Almighty Father sa Ezekiel chapter 18, verse 30, therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways. Tayo to, hindi lang to ang house of Israel, but people of the world. We will be judged. Everyone, isa-isa tayong i-judge. Hindi by group, every group i-judge ko. Hindi. Na? Every religion i-judge ko, every denomination, hindi. Everyone. Okay? Everyone according to his ways. Hindi yung by group na itong religion na to according to their ways. Okay? This religion according to their ways. Ito kasi ang katuroan nila. Hindi. Everyone, isa-isa. Hindi every family. Inuulit ko ha. Hindi every family. No? Hindi every couple. Hindi mag-asawa. No? Hindi every couple. Hindi every family. Hindi every religion. Every nation. Hindi. Everyone. Ha? Isa-isa. Kaya sabi ni Almighty Father, repent and turn from all your transgressions. Magsisi tayo sa kasalanan natin. No? Kasi example, yung asawa mo na save na tapos ikaw pupunta sa eternal damnation. No? Example na lang, yung family mo napunta sa Hades tapos ikaw nasa heaven ka. No? Kaya isa-isa tayo. So sa verse 31 ng Ezekiel chapter 18, cast from all your transgressions which you have committed, and get yourselves a new heart and new spirit. For why should you die, O house of Israel? Bakit mo kailangan mamatay?
kayong mga tao, mga anak ko, bakit nyo kailangan mamatay? For I have no pleasure in the death of one who dies. Hindi ako natutuwa pag may namamatay. Therefore, turn and live. Pag sinabi ni Almighty Father na hindi ako natutuwa pag may namamatay, ang ibig sabihin ng death na binabanggit ni Almighty Father dito ay yung second death, yung death na pag napunta ang soul in Hades. Hindi natutuwa si Almighty Father. Kaya ito yung ginagawa ni Satan para malungkot si Almighty Father. Hinihikayat niya yung mga tao, hinahakot niya yung mga tao papuntang Hades. Binubulog niya ang mga tao papuntang Hades. Kasi the wages of sin is death. So unless we trust in Jesus, we will surely die. Dahil si Jesus ang ating Savior. So dito na tayo sa Ezekiel chapter 19. So si Almighty Father pa rin nagsasalita nito. Moreover, take up a lamentation for the princes of Israel and say, sabi ni Almighty Father, ano ba ibig sabihin ng lamentation? Moreover, take up a lamentation. Sorrow, complaint, regret, mourn, weep, disappointment, hinanakit, pasakit. For the princes of Israel, mga anak ng Israel. Ibig sabihin ito, mga tao. No? And say, what is your mother, a lioness? She lay down among the lions, among the young lions. She nourished her cubs. She brought up one of her cubs, and he became a young lion. He learned to catch prey, and he devoured men. The nations also heard of him. He was trapped in their pit, and they brought him with chains to the land of Egypt. So, sino yung mother? Yung lioness. Na iningatan niya yung kanyang young lions. Iningatan niya yung kanyang cubs. Alam naman natin na yung, alam ba natin, na ang tawag sa earth, no, ay Mother Earth, no? Babae. Or Mother Nature, babae. Kaya itong lioness, ang pinatutungkalan dito, figure of speech to, no? Ang pinatutungkalan ng lioness dito ay yung lugar, itong mundo. Dahil dito sa mundo, nandito natin ang mga kailangan natin ilagay na ni Almighty Father. We are being nourished here on earth. Tayo mga anak, no? Dahil tayo ay lumaki dito sa earth, sa mundo. Naintindihan natin, ano? So, ang salita ni Almighty Father ito is parang pag poem, no? Figures of speech, no? Marunong ba kayong gumawa ng poems? Ganun yung mga figures, yung mga poems, mga figures of speech ang ginagamit doon. Simile, metaphor, onomatopoeia. I-check nyo na lang sa English. No? So, ang binabanggit dito na pinalaki at ninourished ay ang mga tao. He learned to catch prey and he devoured men. The nations also heard of him and he was trapped in their pit and they brought him with chains to the land of Egypt. When she saw that she waited, that her hope was lost, she took another of her cubs and made him a young lion. Ngayon, yung lion na pinalaki niya, naging prisoner. Yung unang lion na pinalaki niya, naging prisoner. Nagkasala. Napariwara. Ngayon, kumaulit siya ng anak, cubs, and made him a young lion. He roved among the lions and he became a young lion. He learned to catch prey. He devoured men. He knew their desolate places and laid waste their cities. The land with its fullness was desolated. By the noise of his roaring,
Then the nations set against him from the provinces on every side and spread their net over him. He was trapped in their pit. They put him in a cage with chains. Yung pangalawang cub, no? Na ano uli, na naging prisoner uli, nahuli uli, the trap uli. And brought him to the king of Babylon. They brought him in nets, that his voice should no longer be heard on the mountains of Israel. Tuloy natin ano pagbabasa, verse 10. Your mother was like a vine in your bloodline, planted by the waters, fruitful and full of branches. Because of many waters, she had strong branches for scepters of rulers. She towered in stature above the thick branches. So maganda yung mother describe dito, no? Strong, malakas yung kanyang mga branches, maganda yung kanyang, ibig sabihin maganda yung lugar, kung saan ka pinalaki, kung saan tayo pinalaki. And she was seen in her height amidst the dense foliage. But she was plucked up in fury. She was cast down to the ground, and the east wind dried her fruit. Naabuso natin ang mundo. Her strong branches were broken and withered. The fire consumed them, and now she is planted in the wilderness. Dahil yung mga anak ng lioness or yung earth dito, tayo, napariwara tayo, punong-puno tayo ng kasalanan, naging natrap tayo sa snare ni Satan. Kaya pati yung mundo natin nasira. Dahil swapang tayo eh. And now she's planted in the wilderness, in a dry and thirsty land. Fire has come out from a rod of her branches and devoured her fruit, so that she has no strong branch, a scepter for ruling. So yung mga tao na nakatira sa mundo, mahihinang klase. This is a lamentation and has become a lamentation. Kaya dito sa mundo na to, no, mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 1 verse 14. I've seen what is done on this earth. All of it is meaningless. It's like chasing the wind. So lahat ng mga bagay dito sa mundo, meaningless. It's like chasing after the wind. Kaya gaya nitong earth, na baliwala. Kasi baliwala. Napakaganda niya, napabayaan siya, nabaliwala. Yung kanyang mga anak, nagkasala, napariwara. So lahat ng mga bagay dito sa mundo, all are meaningless, a chasing after the wind. So, ito ay binanggit ni Almighty Father. This is a lamentation and has become a lamentation or sorrow. Nakakalungkot, nakakapanghinayang. No? Itong ibig sabihin to, nakakapanghinayang ang mundo dahil yung mga tao sa mundo ay makasalanan. Na-trap tayo sa kasalanan. Hindi na tayo nakaalis sa kasalanan natin. Kaya itong mundo ay corrupted. Corrupted ang mundo. Dito na tayo sa Ezekiel chapter 20. It came to pass in the 7th year, in the 5th month, on the 10th day of the month,
that certain of the elders of Israel came to inquire of the Lord and sat before me. So may mga lumapit na mga elders ng Israel kay Ezekiel. So lumipas ang 7 years, sa ika-7th year, sa ika-5th month, on the 10th day of the month, sa ika-5th month. Ano ba ika-5th month? Ang ika-5th month sa Hebrew calendar, Av. Tenth day of the month. So Av 10. 7 years. It came to pass on the 7th year. So after ng 7th year, yung mga kinausap si Almighty Father, si Ezekiel, sa ika-7th year, lumapit kay Ezekiel yung mga elders ng Israel. Then the word of the Lord came to me saying, Son of man, speak to the elders of Israel. Sinabi ni Almighty Father sa mga kay Ezekiel na kausapin ang mga elders of Israel. So, yung mga elders, no, ito yung mga matatanda or yung mga namumuno, yung mga respetadong tao ng Israel. And say to them, Thus says the Lord God, Have you come to inquire of me? As I live, says the Lord God, I will not be inquired of you. Sabihin mo sa kanila, sinasabi ko, sabi ni Almighty Father, Thus says the Lord God, pumunta ba kayo dito para tanungin ako? Kasi kaya nagpunta doon ang mga elders of Israel para hingan ng advice si Ezekiel, galing kay Almighty Father na advice. Kaya sabi, alam ni Almighty Father ang dahilan, have you come to inquire of me? Sabi ni Almighty Father, as I live, says the Lord God, I will not be inquired of you. I will not be inquired of by you. Hindi ko kayo sasagutin. Will you judge them, son of man? Will you judge them? Then make known to them the abominations of their fathers. Husgahan mo ba sila, Ezekiel? Ngayon, sabihin mo sa kanila kung ano ang mga bagay na ginawa ng kanilang mga tatay. Nakarumal-dumal. Mga kasalanan. Say to them, Thus says the Lord God, On the day when I chose Israel and raised my hand in an oath to the descendants of the house of Jacob, and made myself known to them in the land of Egypt, I raised my hand in an oath to them, saying, I am the Lord your God. So, na-remember ni Almighty Father yung nasa Egypt pa, yung mga Israelites na nakipagkasundo si Almighty Father, pinili niya ang Israel. At nakipagkasundo siya sa house of Jacob, sa mga anak ni Jacob. At nireveal ni Almighty Father ang sarili niya sa mga Israelites nung nasa Egypt pa lang ang mga Israelites. Paano ni-reveal ni Almighty Father? Through Moses. No? Ni-reveal ni Almighty Father ang sarili niya through Moses nung nasa Egypt pa ang mga Israelites. I raised my hand in an oath to them saying, I am the Lord your God. Nagpakilala ako sa kanila nung nasa Egypt pa sila, ang mga Israelites. Verse 6. On that day, I raised my hand in an oath to them. Nung araw na yon, sinumpa ko sa sarili ko to bring them out of the land of Egypt. Palalabasin ko sila sa Egypt into the land that I searched out for them, flowing with milk and honey, the glory of all lands. So yung pinangako ko sa sarili ko, ilalabas ko sila sa Egypt. At hinanapan ko sila ng lugar na titirahan. Flowing with milk and honey. The glory of all lands.
pinakamagandang lugar ang kukunin ko sa kanila. Ibibigay ko sa kanila. Dahil sila ang aking pinili. Sabi ni Almighty Father. So kung makikita niyo yung land ng Israel, no? Magandang place yun. Kung titignan niyo sa mapa, may dagat, may mga river, tsaka magandang taniman. Tsaka hindi ka masyadong giginawin, hindi ka masyadong maiinitan. Sakto lang. Pero kasi sa ibang lugar, no? Sa Middle East, mainit masyado. Pero doon sa lugar na pinaglagyan sa mga Israelites, maganda doon. Hindi sila mahirapang manghuli ng mga isda, mag-alaga ng mga hayop. Kaya nga, yun ang binigay sa kanilang lugar ng Almighty Father, flowing with milk and honey, the glory of all lands, pinakamaganda ang pinili ni Almighty Father para sa kanilang mga chosen people, mga Israelites. Then I said to them, each of you throw away the abominations which are before his eyes. Sinabi ko sa kanila na bawat isa sa kanila itapon nila lahat ng mga bagay na karumal-dumal at pangit sa paningin, and do not defile themselves or do not defile yourselves with the idols of Egypt. I am the Lord your God. Huwag kayong makisali sa pagsamba sa mga idols. Ayaw na ayaw ni Almighty Father. Kasi yung mga idols, hindi naman talaga yung totoong gods, no? Yun ay gawa sa clay, gawa sa kahoy, gawa sa ginto. Pero hindi nakakapagsalita, hindi nakakapaglakad. So bakit mo yun dadasalan o sasambahin? Kasi ayaw ni Lord ng Almighty Father ng mga pag doon mo inilagay yung pananampalataya sa isang kahoy, sasambahin mo, isang bato, sasambahin mo, doon mo ilalagay ang iyong pananampalataya. Binabastos mo si Almighty Father kasi inihahalin tulad mo si Almighty Father sa isang bato, sa isang kahoy. Hindi ganon yung glory ni Almighty Father. Hindi gawa sa bato ang tatay natin, hindi gawa sa kahoy. Hindi siya gawa sa ginto. Holy si Almighty Father, malinis siya. Kasi pag gumawa ka ng idol, gawa ng tao yun, ang tao makasalanan. Verse 8. But they rebelled against me and would not obey me. They did not all cast away the abominations which were before their eyes, nor did they forsake the idols of Egypt. Then I said, I will pour out my fury on them and fulfill my anger against them in the midst of the land of Egypt. Magagalit ako sa kanila, sabi ni Almighty Father, kasi hindi nila tinanggal yung kanilang mga idols. Yung mga magbagay na mga kadumihan na ginagawa nila, hindi nila tinigil. Kaya magagalit ako sa kanila in the midst of the land of Egypt. Verse 9, but I acted for my name's sake. Kaya sinasabi ni Almighty Father na on that day I raised my hand in an oath. Nag-promise ako sa sarili ko, but I acted for my name's sake. Kasi wala nang masihigit pa kay Almighty Father na dapat mong sumpaan. Si Almighty Father na siya na ang ang creator. So wala na siyang dapat pang sumpaan na iba. Sa pangalan niya siya manunumpa dahil siya ang pinaka-highest, pinaka-holy sa lahat, creator. But I acted for my name's sake that it should not be profaned before the Gentiles among whom they were, in whose sight I had made myself known to them to bring them out of the land of Egypt. Hindi ko sila ipapahiya.
Mapapaya sila sa mga ibang lahi. Ilalabas ko nga sila sa Egypt, pero mapapaya sila. Hindi ko gagawin yan, but I acted for my name's sake, para lang sa pangalan ko. Dahil masisira ang pangalan ko, sabi ng Almighty Father. Kung paparusahan ko sila makita ng mga Gentiles. Therefore, I made them go out of the land of Egypt and brought them into the wilderness. Kaya ang ginawa ko, sabi ng Almighty Father, pinaalis ko sila sa lugar ng Egypt at dinala sa wilderness. And I gave them my statutes and showed them my judgments. Ibinigay ko sa kanila ang aking mga laws, rules, and regulations, yung mga bagay na gusto ko at yung mga ayaw ko. Ipinakita ko sa kanila kung paano ako mag-judge. At yung mga bagay na yon, kung susundin nila yung aking mga ipag-uutos, sila ay mabubuhay. If a man does, he shall live by them. At yun dapat niyang ipamuhay, yung aking mga salita. Moreover, I also gave them my Sabbaths. So, dinugtong ni Almighty Father, ibinigay niya sa mga Israelites yung Sabbath. Ano ba yung Sabbath? Pahinga. A day to worship God. Binigyan ni Almighty Father sila ng isang araw para alalahanin si Almighty Father yung kabutihan niya. To be a sign between them and me, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Para maalala nila na ako ang Lord na nag-sanctify sa kanila, nag-bless sa kanila. Kaya binigay ko sa kanila ang Sabbath. Alalahanin nila ako. Yet the house of Israel rebelled against me in the wilderness. Pero, this is verse 13, nung nasa wilderness na ang mga Israelites, naging rebelde sila sa akin. They did not walk in my statutes. Sinuway nila ang aking mga gusto, sabi ni Almighty Father. They despised my judgments, which if a man does, he shall live by them, and they greatly defiled my Sabbaths. Binastos nila ang aking Sabbath. Hindi nila ako sinunod. Pati yung mga statutes ko, mga katuruan ko, mga bilin ko sa kanila, hindi nila sinunod. Then I said, I would pour out my fury on them in the wilderness to consume them. Ngayon, sinabi ko sa sarili ko, sabi ni Almighty Father, na ibubuhos ko sa kanila ang galit ko sa wilderness para mamatay sila. Kasi binabastos si Almighty Father. Siya ang creator, pero ba't binabastos natin tayo, mga tao? Yung Egypt dito, no, sisimbolize to ng kasalanan, no? So kung i-apply natin to sa ngayon, tinanggal kita sa kasalanan, ginawa kitang malinis. Pero bakit gumagawa ka pa ng kasalanan? Blinis kita, pinaganda kita, lahat na ng bagay nasa iyo na, pero bakit hindi mo pa rin ako sinusunod? Hindi mo pa rin sinusunod yung mga kautusan ko na maging maayos, maging faithful, maging righteous. So kung hindi natin susundin si Almighty Father, makakonsume tayo. Verse 14, but I acted for my name's sake, that I should not be profaned before the Gentiles, para hindi ako mapahiya. I acted para sa aking pangalan, in whose sight I had brought them out. So I also raised my hand in an oath to them in the wilderness, that I would not bring them into the land which I had given them, flowing with milk and honey.
the glory of all lands. Kaya nagsumpa ako sa sarili ko na hindi ko sila dadalhin sa land of milk and honey, flowing with milk and honey, the glory of all lands. Binigay ko sa kanila, hindi ko sila dadalhin doon. Sabi ni Almighty Father, because they despised my judgments and did not walk my statutes, but profaned my Sabbaths, for their heart went after their idols. Dahil binastos nila ako, hindi din sila sumunod sa mga pinag-utos ko. Yung alalahanin yung ako tuwing Sabat, hindi nila ginawa. At yung puso nila ay laging nasa idols. Alam naman natin ang idols, hindi lang to ay graven image. Ang idols din yung mga bagay na inuuna natin bago si Almighty Father. Kinakalimutan natin si Almighty Father, mas focus tayo sa kayamanan, sa negosyo, sa kasikatan, sa pera. So verse 17, nevertheless, my eyes spared them from destruction. I did not make an end of them in the wilderness. Pero, hindi ko sila pinatay sa wilderness. I spared them from destruction. But I said to their children in the wilderness, do not walk in the statutes of your fathers, nor observe their judgments, nor defile yourselves with their idols. Pero sinabi ko sa kanilang mga anak sa wilderness na wag din ang gayahin ng kanilang mga magulang. Pati yung lakad ng kanilang magulang, yung mga decision ng mga magulang nila, wag nilang sundin or wag nilang gayahin. At wag silang dudumihan, wag nilang dudumihan ang sarili nila sa mga idols. I am the Lord your God, walk in my statutes, keep my judgments, and do them. Sabi ni Almighty Father. So tayo, yung mga ninuno natin, wag natin gagayahin. Kung may nagkasala man yung ninuno natin, wag natin gagayahin yun. Huwag natin dumihan ang sarili natin. Susundin natin ang tatay natin. Hallow my Sabbaths, and they will be a sign between me and you, and that you may know that I am the Lord your God. Yung araw, ibigay niyo sa akin, sambahin niyo ako. Dahil ito ang sign, covenant natin para makilala niyo ako. Mag-pray kayo. Yung Sabbath, no? Akala natin sa Old Testament one day lang to, Sabbath. Pero ngayon dumating na si Jesus, hindi lang Sabbath natin siya kikilalanin. Araw-araw, magbe-pray tayo. Araw-araw, magbabasa tayo ng Bible. Unahin natin siya, gising ng maaga. Kung kaya niyang gumising ng maaga. Pero at any time of the day, pwede tayo mag-pray. Verse 21, notwithstanding, the children rebelled against me. Pati yung mga anak naging rebelde rin. Sabi ni Almighty Father, they did not walk in my statutes and were not careful to observe my judgments. Hindi rin nila ako sinunod. Which if a man does, he shall live by them. Dahil pag ginawa niya yung aking mga kautusan, sila ay mabubuhay. But they profaned my Sabbaths. Binastos nila ako, hindi nila ako kinikilala. Hindi nila ako sinasamba, hindi nila ako binibigyang importansya. Then I said, I would pour out my fury on them and fulfill my anger against them in the wilderness. Sinabi ko sa sarili ko, nagalit ako. At yung galit ko ay ibubuhos ko sa kanila sa wilderness.
Verse 22, pinipigil ni Almighty Father yung galit niya. Kahit nagagalit siya, mapipigil niya yung sarili niya. Dahil sa pagmamahal yon. Kahit up to now. Nevertheless, I withdrew my hand and acted for my name's sake, that it should not be profaned in the sight of the Gentiles, in whose sight I had brought them out. Para hindi mapahiya ang pangalan ko, dahil ako nag-alis sa kanila sa lugar ng kadumihan. Sabi ni Almighty Father, makikita ng ibang mga lahi na mamamatay sila. Inilis ko sila sa isang lugar, tapos mamamatay sila. Dahil para lang sa pangalan ko, hindi ko gagawin yon. Also, I raised my hand in an oath to those in the wilderness that I would scatter them among the Gentiles and disperse them throughout the countries. At sa verse 23, sabi ni Almighty Father, sumumpa ako sa sarili ko na magkakalat sila ng iba-ibang lugar. Makakasama nila ang mga Gentiles at sa iba-ibang mga country, magkakahiwa-hiwalay sila. Verse 24, because they had not executed my judgments, but had despised my statutes, profaned my Sabbaths, and their eyes were fixed on their fathers as idols. Hindi nila sinunod yung aking mga judgment, yung aking mga kautusan, hindi nila sinunod. Pati yung Sabbath, hindi nila ako kinilala. At yung mata nila, lagi lang nakatingin sa idols ng mga tatay nila or yung mga bagay na pinapahalagahan nila. Doon lang lagi nakatingin. Hindi nila ako nakikita. Binabaliwala nila ako. Therefore, I also gave them up to statutes that were not good and judgments by which they could not live. Kaya binigyan ko sila ng mga statutes na hindi maganda at judgment na hindi nila kayang gawin. Sabi ni Almighty Father. Yung statutes, no, decree, ruling, or regulation, rules, law, binigyan ko sila nun, pero hindi nila alam kung hindi nila kayang gawin yon. Sabi ni Almighty Father, binigyan ko sila ng rules na mahirap, yung judgment which they could not live. And I pronounced them unclean because of their ritual gifts. At sinabi ko sa kanila na sila ay madudumi dahil sa kanilang mga ritual na regalo. In that they caused all their firstborn to pass through the fire, that I might make them desolate, and that they might know that I am the Lord. May mga ritual kasing ginagawa, no? Yung mga Israelites sa time na yon. Kasi yung mga rituals, yung mga idols, nakuha nila sa Egypt. Nakasanayan nila. Kasi kinalakihan nila dahil matagal silang tumira sa Egypt, 'di ba? Pero tinuturuan sila ni Almighty Father, pinapakilala ni Almighty Father yung sarili niya. Na siya ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Pero matitigas ang ulo. Parang tayo, matigas din ang ulo natin. Nagpapakilala sa atin si Almighty Father, ayaw natin kilalanin. Tinuturuan niya tayo, ayaw natin sundin. Nakalagay na lahat sa Bible yung kailangan natin gawin, ayaw natin, binabaliwala natin. Nakakalimutan natin, kasi hindi natin nalagay sa puso. Sa atin nalagay sa puso, dapat ilalagay natin sa puso yung mga tinasabi sa atin ng tatay natin. Lagi nating maalala. Lord, lagi mo ipaalala sa amin yung mga katuruan. Jesus, tulungan mo kami. Ganon lagi tayo. Therefore, Son of Man, speak to the house of Israel and say to them, Thus says the Lord God,
In this too your fathers have blasphemed me by being unfaithful to me. Binastos ako ng inyong mga tatay kasi unfaithful sila sa akin. So blasphemy yun, no? Pag magkakasala tayo kay Almighty Father, hindi lang yung akala natin ang blasphemy ay pagbumura. Hindi lang yun, kundi pag nagre-rebelde tayo, pag nagkakasala tayo, pag matigas ulo natin, blasphemy na yan, binabastos natin ang tatay natin. Unfaithful na tayo nun. Nagiging maganda lang ang tingin sa atin ni Almighty Father dahil kay Jesus. So verse 28, when I brought them into the land concerning which I had raised my hand in an oath to give them, and they saw all the high hills and all the thick trees, there they offered their sacrifices and provoked me with their offerings. There they also sent up their sweet aroma and poured out their drink offerings. So nung nakarating na dun sa lugar na ibigay ko sa kanila, na pinangako ko sa kanila, nakita nila na maganda ang lugar, maraming mga puno, doon ay sinamba nila ako. Nagbigay sila ng offering sa akin. Then I said to them, what is this high place to which you go? So it's called Bama or Bima to this day. Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, are you defiling yourselves in the manner of your fathers and committing harlotry according to their abominations? Ngayon, itanong mo sa house of Israel, sabi ni Almighty Father, dinudubahin niyo ba ang sarili ninyo gaya ng pagdumi ng mga tatay ninyo? Gaya ng kasalanan ng tatay ninyo? Gumagawa ba kayo ng karumal-dumal na mga bagay? For when you offer your gifts and make your sons pass through the fire, you defile yourselves with all your idols, even to this day. So shall I be inquired of by you, O house of Israel. Kasi, sabi ni Almighty Father, pag nag-offer kayo ng gifts sa mga idols, yung mga tradisyon ninyo, sinisira ninyo ang sarili niyo, dinudumihan ninyo ang sarili niyo hanggang ngayon. Kaya, magtatanong pa ba kayo sa akin, o House of Israel, kung gusto niyo pa ba akong tanungin, kung ano ang mga desisyon ko? As I live, says the Lord God, I will not be inquired of by you. Hanggang buhay ako, dahil buhay ako. Yun, as I live, dahil buhay ako. Walang mali yung word na hanggang buhay ako, dahil si Almighty Father, buhay siya, hindi siya mamamatay. Kaya as I live, dahil buhay ako, sabi ni Almighty Father, I will not be inquired of by you. What you have in your mind shall never be when you say, we will be like the Gentiles, like the families in other countries, serving wood and stone. Kung ano man ang mga nasa isip ninyo ay hindi ko papayagan. Pag sinabi nyo na magiging kagaya kayo ng mga taong makasalanan, yung pamilya ninyo ay gaya na nasa ibang bansa ng mga taong makasalanan, ibang pamilya, na serving wood and stone, idolatry. Galit na galit si Almighty Father sa idolatry. Kasi, ang idolatry, inihahalin tulad mo si Almighty Father sa isang kahoy, sa isang stone, sa isang ginto, or sa isang metal. Kukortihan mo. Tapos yun ang tatawagin mong Diyos mo. Inihahalin tulad mo dun si Almighty Father. That's abomination. Blasphemy.
Paano mo nirerespeto si Almighty Father pag ganon? Gawa ng tao. Or kahit sabihin mong Christian ka, may amulet ka, meron kang hawak na mga lucky charm, binabastos mo si Almighty Father. Meron kang libreto na babasahin, yun ang lagi mong binabasa. Imbis na kausapin si Almighty Father, yun ang babasahin mo. Tatawag ka na ibang pangalan ng ibang tao na sinasamba mo. Bakit mo sinasamba ang ibang tao? Namatay na yung mga tao na yon. Si Almighty Father, buhay siya. Si Jesus Christ, buhay siya. So bakit ka tatawag ng mga tao na namatay na mga taong makasalanan din, na gaya natin na namatay na? Pero ang Diyos natin, napakalinis. Si Jesus Christ malinis, hindi natin tinatawag. Ang tatawagin natin yung malinis para mahawaan tayo ng kalinisan. Si Almighty Father, si Jesus Christ. As I live, dahil buhay ako, says the Lord God, surely with a mighty hand, with an outstretched arm, and with fury poured out, I will rule over you. Sabi ni Almighty Father. Ako ang mamumuno sa inyo. Ibubuhos ko lahat ng galit ko, lahat ng lakas ko. I will bring you out from the peoples and gather you out of the countries where you are scattered with a mighty hand, with an outstretched arm, and with fury poured out. Pagsasama-samahin ko kayo, sabi ni Almighty Father, igagather ko kayo lahat, kung saan man kayo nakakalat. Gagawin ko yon with a mighty hand, with an outstretched arm, na may halong fury, na nakabuhos na fury. And I'll bring you into the wilderness of the peoples, and there I will plead my case with you face to face. Pag i-gather ko kayo, lahat-lahat, kakausapin ko kayo. Harap-harapan, sabi ni Almighty Father. Just as I pleaded my case with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so I will plead my case with you, says the Lord. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng plead? Ano ba ang word na plead? Plead is an emotional appeal, beg, entreat, beseech, implore, appeal, petition, supplicate, request, earnest call, solicit. I will plead my case, sabi ni Almighty Father. Si Almighty Father na naman ang gagawa ng paraan para mapalapit siya sa atin. Yung tatay natin, holy, siya ang magmamakaawa pa para i-acknowledge natin siya. Yung tatay natin, napakabait. I will plead my case with you face to face. I will plead my case with you. Dalawang beses niyang inulit sa verse 35 at verse 36. Makikipagkasundo na naman siya sa atin. Siya ang lalapit, siya ang gagawa ng paraan.
Gagawin ni Almighty Father to para tayo mapunta sa kanyang kaharian. Para sa ikabubuti natin. Siyang lumalapit sa atin. Si Jesus, ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Para masave tayo. Napakalaking pagmamahal sa atin ni Almighty Father. Naintindihan ba natin yon? I will make you pass under the rod and I will bring you into the bond of covenant. Makikipag-covenant na naman si Almighty Father. May covenant na siya sa Egypt na binawala ng mga tao. Ulit-ulit niya makikipag-covenant ulit siya. I will purge the rebels from among you, and those who transgress against me, I will bring them out of the country where they dwell, but they shall not enter the land of Israel. Then you will know that I am the Lord. Lilinisin ko ang mga rebelde sa inyo at yung mga nagkasala sa akin. Ilalabas ko sila sa lugar kung saan sila nakatira. Pero hindi sila makakapasok sa land of Israel para malaman ninyo na ako ang Diyos. Kayang gawin ni Almighty Father to. Nagawa na niya noon. Pwede niyang ulitin to. Na hindi tayo makapasok sa land of Israel. Or sa heaven. Pwede tayo hindi makapasok doon. Kung hindi natin siya susundin. As for you, O house of Israel, thus says the Lord God, go serve every one of you his idols, and hereafter, if you will not obey me, but profane my holy name no more, with your gifts and your idols. Huwag na niyo na akong bastusin yung pangalan ko, sabi ni Almighty Father. Dahil sa inyong mga regalo at sa inyong mga Diyos-Diyosan, sa inyong mga idols, huwag niyo na akong bastusin. Dahil kung isi-serve nyo ang inyong mga idols, hindi ko kayo papapasukin sa land of Israel. So tayo, ang idols natin, mga kasalanan natin. Gustong-gusto natin gawin yung mga kasalanan natin. Gusto rin mang chismis, manira ng tao. Sarap na sarap tayo magsalita ng masama sa kapwa-tao natin. Sarap na sarap tayo manghusga. Sarap na sarap tayong pumatay ng tao. Sarap na sarap tayo mambastos ng tao. Sarap na sarap tayo maging prideful. Maging proud tayo. Gustong-gusto natin yan. Gustong-gusto natin maging sikat tayo. Gustong-gusto natin maging mayaman tayo. Idolatry lahat yun. Binabastos natin yung tatay natin. For on my holy mountain, on the mountain height of Israel, says the Lord God, there all the house of Israel, all of them in the land shall serve me. There I will accept them, and there I will require offerings and the first fruits of your sacrifices, together with all your holy things. For on my holy mountain, ano yung holy mountain? On the mountain height of Israel. Ito yung bahay ng tatay natin, holy mountain. It's heaven. There all the house of Israel, all of them in the land shall serve me. There I will accept them, and there I will require offering and the first fruits of your sacrifices, together with all your holy things. Mga bagay na ano ba yung mga holy things natin? Pag si Jesus ina-acknowledge natin, holy yon. Humingi tayo ng tawad, nalilinis tayo ng kasalanan natin.
holy yun. Yung offering natin, anong may offer natin? Yung sarili natin, by denying ourselves. Yung holy mountain, this is heaven. Tatanggapin tayo ni Almighty Father. If we deny ourselves, magpakumbaba tayo, acknowledge natin si Jesus Christ na siya makakapaglinis sa atin. Verse 41, I will accept you as a sweet aroma when I bring you out from the peoples and gather you out of the countries where you have been scattered, and I will be hallowed in you before the Gentiles. Tatanggapin ko kayo na sweet offering, na mababangong offering. Then you shall know that I am the Lord, when I bring you into the land of Israel, into the country for which I raised my hand in an oath to give to your fathers. And there you shall remember your ways and all your doings with which you were defiled, and you shall loathe yourselves in your own sight because of all the evils that you have committed. Maalala ninyo ang mga inyong mga bagay na nagawang kasalanan. Kayo ay kainisan ninyo ang sarili ninyo. Dahil holy ako, sabi ni Almighty Father. Para makita nyo ako ang Diyos, dadaling ko kayo sa land ng Israel na ipinangako ko, at doon maalala ninyo yung mga bagay. Kainisan nyo ang sarili ninyo dahil sa mga kasamaan na ginawa ninyo, sabi ni Almighty Father. Pag naalala natin yung mga kasamaan na ginagawa natin, kinainisan nyo ba yung sarili ninyo? Nabibwisit ba kayo sa sarili niya? Ba't ang gwat ko nagawa yun? Sorry Lord. Sorry Jesus, nagawa ko yun. Verse 44, Then you shall know that I am the Lord, when I have dealt with you for my name's sake, not according to your wicked ways, nor according to your corrupt things, O house of Israel. Para malaman ninyo na ako ang Diyos, pag nakipag-deal ako sa inyo, dahil sa aking pangalan. So, pag nag-promise si Almighty Father, promise niya yon, gagawin niyo ni Almighty Father. When I dealt with you for my name's sake, ibig sabihin pag may name's sake, promise niya yon. Na sinave ko kayo not according to your wicked ways or according to your corrupt doings, O house of Israel, kundi promise ko, sabi ni Almighty Father. Furthermore, the word of the Lord came to me saying, Son of man, set your face toward the south, preach against the south, and prophesy against the forest land, the south. And say to the forest of the south, Hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, Behold, I will kindle a fire in you, and it shall devour every green tree and every dry tree in you. The blazing flame shall not be quenched, and all faces from the south to the north will be or shall be scorched by it. All flesh shall see that I, the Lord, have kindled it. It shall not be quenched. Then I said, Ah, Lord God, they say to me, Does he not speak parables? So itong binanggit, no? Parable, itong binanggit ni Almighty Father. Itong verse 46 up to 48. Son of man, set your face toward the south, preach against the south, and prophesy against the forest land, the south. Ano ba yung south? Asan ba ang north? Ang north nasa taas. Ang south nasa ang south. Sa baba, di ba? Preach against the south and prophesy against the forest land, the south. Ang south ay ang mundo. Kasi ang north, heaven eh. Taas ang north, di ba? Ang south, baba. Ang mundo. Mag-preach ka sa mga tao sa mundo. Sabi ni Almighty Father, kay Ezekiel, mag-prophesy ka against the forest land, the south. And say to the forest land, at sabihin mo sa mga tao, sa earth or sa mundo, ipagkalat mo sa mundo, ikalat mo ang salita ko. Hear the word of the Lord, ikalat mo. Thus says the Lord God, Behold,
I will kindle a fire in you, and it shall devour every green tree. Magniningas ako ng apoy, at lahat ng mga green tree, buhay na puno, at pati na rin, and every dry tree in you, pati na rin yung mga dry na puno, the blazing flame shall not be quenched, and all the faces from the south to the north shall be scorched by it. All flesh shall see that I, the Lord, have kindled it. It shall not be quenched. Alam niyo to, blazing. Behold, I will kindle a fire in you, and it shall devour every green tree. Fire. Sisirain ni Almighty Father ang mundo. Dahil sa kasalanan natin. Kaya lahat ng mga magagandang bagay, kahit na pangit na bagay, masusunog. At yung aabot hanggang north, yung aabot hanggang taas, yung init. At sasabihin lahat ng mga tao, si Almighty Father ang gumawa nito, na nasira ang mundo. Hindi matapos hindi na mababalik sa dati niyang ganda ang mundo na to. It shall not be quenched. Ito ang sabi ni Almighty Father. Verse 45 up to 49. So sa bandang umpisa, binanggit ni Almighty Father kung paano niya nilabas sa Egypt ang mga Israelites. So inilabas niya tayo sa kasalanan. Binigyan niya tayo ng magandang covenant. Pero nung luminis na tayo, nagkakasala pa rin tayo. Pero gusto pa rin ni Almighty Father na makipagkasundo sa atin. Papatawarin niya tayo. Mapapatawad tayo ng Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Makakapunta tayo sa promised land dahil kay Jesus Christ. Magiging faithful tayo lang sa ating tatay at kay Jesus Christ. Iiwasan natin yung mga bagay na kino-consider ni Almighty Father na idolatry. So inuulit ko, yung idolatry, hindi lang yon yung graven image. Yung idolatry, yung mga bagay na pinanghahawakan natin sa mundo, kayamanan, kasikatan, pinagpapalit natin yung dignidad natin para lang gumanda ang buhay natin, nagkakasala tayo sa kapwa-tao natin, sinisira natin ang sarili natin. No? Babanggitin ko ulit yung mga kasalanan natin, no? Ito yung idolatry, hindi lang yung idolatry, hindi lang ng graven image, ha? Idolatry, yung inuuna natin yung sarili natin. Okay, idol natin ang sarili natin, kaya nagkakasala tayo. Hindi, uunahin ko ang sarili ko. Mas gusto ko to, masarap magchismis, masarap manira ng tao. O, idolatry na yon, no? Kaya lahat, if you sum up all the sins, it's idolatry. Kasi hindi mo, dinidisregard mo ang ibang mga tao, dinidisregard mo si Almighty Father. So idolatry, lahat ito, ha? Evil thoughts, a theft, nagnanakaw ka para sa sarili mo dahil mahal mo ang sarili mo, idolatry. Murder, na sinira ka ng tao o sinaktan ka ng tao, papatay ka ngayon ng tao dahil sa pride mo, dahil idolatry, idol mo sa sarili mo. Adultery, uunahin mo ang sarili mo, yung flesh mo. Dahil mas, tingin mo mas, mas magaling ka eh. Binabaliwala mo yung utos ni Almighty Father. Fornication, sinisira mo yung katawan mo. Dahil sabi mo, your body, your, may body, may law, may rules, gano'n. Homosexuality, sinasamba mo rin yung sarili mo nito. Inuuna mo yung feelings, inuuna mo yung mga
mga gustong gawin sa buhay. Men who have sex with men, thief, greediness, covetousness, wickedness, deceit, sensuality, envy, iniinggit ka, no? Ba't ka naiinggit? Prideful ka kasi kailangan ikaw ang bida, idolatry yun, idol mo rin ang sarili mo. Enmity, nagbabahabahagi mo yung tao kasi nga idol mo yung sarili mo, gusto mo ikaw ang bida. Ganun lagi ang yung ending, no? Jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, drunkenness. O, inuuna mo na naman sarili mo ito, naglalasing-lasing ka. Swindler, orgy, lovers of self, lovers of money. Arrogant, abusive, heartless, unholy, unappeasable, slanderous, brutal. Having the appearance of godliness but denying its power. Lovers of pleasure rather than lovers of God. So, hindi lang idolatry yung graven image, kundi pati na rin itong mga kasalanan. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father na tinuturuan niya ako. Hindi ako makakabasa ng Bible. Hindi ko kayo mababasahan kung hindi ko naiintindihan to. Pinapaintindi sa akin ng Almighty Father para ma-share ko rin sa inyo. Dahil mahal kayo ni Almighty Father. Mahal kayo ni Almighty Father. Kaya pinupuri ko siya dahil napaka-giving, unselfish. Hindi selfish si Almighty Father. Napaka-holy and good. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin. Magpasalamat din tayo kay Jesus Christ. Thank you and God loves us all so much.